ating Panginoon na Renzo. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Nahiyak ako kasi first time ko. First time ko kumarap dito sa maraming tao pagpagsigawan ng kabutihan ng Diyos. Kasi nung mga time na bata pa po ako noon, hindi ko po alam yung sabi ng kung yung Panginoon ay totoo sa buhay natin. Kasi ako po nung bata pa po ako, elementary, ay napakasutin ko pong alam. Doon po sa amin, pag may kami ay merong inaanuhan na yung nag-aaninan nyo, may isa po doon matanda sa amin noon na hindi po ako dati kasi ganito, hindi po ako pilay. Ay palagay ko, pinalo ako ni Lord, pinakita sa akin yun na yung matanda kong inaano, na pilay na nga, na inaano ko pa na parang bang ang tawag doon, pinubuli. Isa din nangyari sa akin ngayon, kaya sabi ko, nung pinubuli ko yung matandang yun, na kasi nag-iipon siya ng yun, yung may kalabaw, tapos may pahilang ilay na yung kalabaw. Eh yung matandang yun nag-iipon, inaano ko yung kalabaw, pinapalo ko para tumakbo. Eh yung matanda naman siyempre, yung katayuan niya, pilay din siya. Yung pinagtatawanan ko yun, sabi ko, tuwang-tuwa ako. Kasi wala pa akong alam sa Panginoon nun eh. Wala pa ko yun, hindi ko pa alam kung ano yung makakasakit pala ako ng kapwa. Tapos yun, madaming pagsubok na rin akong naranasan. Kunti lang namatay. 2 pieces na naranasan ko yun. Una, sinagasawan ako ng kalabaw, na may hilang troso. Pangalawa, sinuwag ako sa tiyan. Tapos yung pangatlo, kahit inom ko naman nun, grabe kasi rin po ako nun sa bisyo. Halos bisyo na ng isang standby, para nasa akin na lahat eh. Wala akong pakialam, kasi hindi naman sa kanila yung inaano ko, hinihingi ko. Kaya sunod-sunod ko naman ang bisyo ko, sigarilyo, alak. Hindi naman dumating sa punto ng pagbababae. Kasi wala sa isip ko yun. Nakita ko yun sa nanay ko na yung nanay ko ay parang niloloko ng tatay ko noon. Hindi pumasok sa isip ko yung manloko ng babae. Kaya yun ang naalaman ko po noon, naunawaan ko na nakikita ko yung sistema na gano'n na ang gulo ng buhay ko. Then itong nakatapos na nga po ako ng elementary, makulit pa rin ako. Hanggang sa mag-same time ako, wala akong natututunan kay teacher noon. Pinapahiyak pa namin ng teacher. Sabi ko nga, doon sa mga kasamahan ko, kung ipapasa ako, kung hindi, salamat. Di balik. Tapos po, hindi na ako napatuloy, naka-second year high school lang po ako. Tapos po, kung saan po ako nakarating, nagtrabaho ako sa Baguio, para walang nangyayari sa sweldo ko. At nalulog talaga po ako sa bisyo. Grabe po ako nun sa inuman. Kung ano po ng mga standby, ginagamit. Pero ako po, nakontrol ko po yung lahat ng yun. Nitong tawagin na po ako ni Lord, kung minsan pasilip-silip lang ako sa simbahan. Sabi ko nga noon, para mga ano man ito, parang mga payong-payong din, nagsisigaw, tapos sasayaw pa. Eh, nung pasilip-silip ko, parang yung minsan tinatamaan din ako sa mga talk ng preacher. Naano nga ako nung, sabi ko,
Nung tamaan ako na salita ng Diyos, naramdaman ko talaga yun. Parang ano yung puso ko. Na sabi ko, Lord, ito pa yung simula ko para makilala ko kayo. Doon po, naranasan ko talaga yun. Pag-uwi ko ng bahay, nagmumuli-muli ako. Sabi ko, ako yung talang pinahalo yung picture na yun. Kasi nasasaktan po ako sa mga tungkay. Ayaw kung minsan lang po ako na umiyak. Sabi ko ba, nakakapayak pala yung salita ng Diyos, hindi yung sa bubog ng mga away. Sabi ko, hallelujah. Hindi naman ako tinamaan ng suntok, ba't ako umiiyak? Salita lang, sabi ko yun, nakakapaano pala ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, ito ba talaga yung pagtawag po sa akin? Doon ko naranasan talaga po na unti-unti binabago. Kahit yung mga magulang ko, tatay ko noon, pinapatulan ko po yun. Pero nung makilala ko po ang Diyos, kasi ang prinsipyo ko po ay hindi po ako papatalo. Pero nung makilala ko po ang Diyos, kahit inaaway na ako ng tatay ko, natuto po ako magpakumbaba, di na lang po ako nag-ibig, pero umiiyak po ako, sabi ko, di pa na po magplaa. Ba't ako umiiyak? Pag pala hindi naman, kahit naman pala lalaki tayo, pag tinamatan tayo ng salita ng Diyos, iiyak tayo. Kasi mararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Kasi ito naranasan ko ngayon. Kaya ako gusto, minsan, nasitison ako, gusto ko mag-keep up. Pero pag nakakita ko na, sabi ko, pag ako hindi nag-serve, paano hindi madidinig yung salita ng Diyos? Hindi maririnig ng ibang na katulad ko rin na nakakapakinig sa masilip-silip. Kaya noon po, pag naalala ko na walang sound, sabi ko, ma-serve ako. Punta na naman po ako. Hanggang sa talaga po tinawag na ako, nakilala ko na po yung sina Brother Chris. Yan lahat po ng mga instrumentalist. Tapos po nung time na medyo pinagkakatiwala na ako ni Brother Chris, doon naman po ako kinuha agad ni Lord. Sabi ko, di pa ako totally marunong sa lahat na pagdating sa ganitong banda, ganitong ng gawain. Ayun po, utay-utay na sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng katatagan para ma-recall ko itong ipinagkatiwala mo sa akin. Kaya praise God. Ngayon po, ginagamit ako ni Lord dito sa ating gawain bilang technician. Kaya malaking pasalamat ko po, bagaman may part na hindi ako nakaka-attend, pero naging isip pa rin po ako na gusto ko talaga makapag-serve na hindi ko baga po ma-priority ko talaga yung gawain. Kaya sabi ko, Lord, patatagin ko po ako para makampalan ko ang tungkulin kong ito. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, binago niya ako. Praise God! Amen!